Ang hirap talaga 'pag ano, eh, minsan talaga kapag ano, 'pag sumasawsaw ka sa swimming pool ng kalaban, kung ano-anong nakikita mo. Si Fugitive, oo, si Fugitive nagsalita na naman, si Fugitive. Ang sabi niya, kasi may tanong daw, eh, in-interview siya kanina, oh, may tanong. Ang tanong, paano makakapangampanya si Apollo Kibuloy? Kasi nga 'di ba tumakbo siya kahapon na senador. Nag-file siya ng COC bilang senador. Paano daw siya makakapangampanya? Tanong, oo. Ang sagot, taong bayan daw ang mangangampanya para sa kanya. Para pare-pareho tayong mainis at pare-pareho tayong matawa. Oo, ano tayo, eh, inis-tawa lang magagawa natin dito, eh. Panoorin natin yung sinabi ni Jason sa akin. Ang tanong eh, paano siya makakampanya? Eh siguro the best answer din is ang taong bayan mga kampanya at kung kinakailangan ng Speakers Bureau, ang daming magbo-volunteer, I'm sure. At isa na po kami dyan. No? Kung kinakailangan na umikot tayo sa iba't ibang dako ng kapuluan, kung kinakailangan araw-araw tayong magsahimpapawid sa iba't ibang platform, whether mainstream media or new media, gagawin po, marami ang magbo-volunteer yan, I'm sure. Opo, at yung Marami daw magvo-volunteer, guys, oh. Willing ba kayong gawin yan? Grabe, no? Alam niyo, minsan nagtataka din ako dito kay Jason. Tinatamad ba siya magpustiso? Kasi alam niyo, minsan may pustiso siya, minsan wala. Di ba? Parang napansin ko pag may mga interview siya. Minsan may pustiso, minsan wala. Oo. UGT talaga eh. Minsan nagtatago eh. Minsan nagtatago yung pustiso niya, nagtatago. Oh, guys, fugitive nga. Tulad ngayon, wala siyang pustiso na naman. Tignan, pati yung S niya. Yeah. Tayong lahat ikakampanya siya. Ang magandang sagot dyan, eh, ang taong bayan ang mangangampanya para sa kanya. First, number one. Oo, sir. Suot po natin ang pustiso natin para naiintindihan namin kayo. Para malinaw ang bawat salita. Oo. Paano ka makakasiguro na ang taong bayan ang kakampanya para kay Kibuloy? Di ba? Paano ka nakasiguro? Oo, wag kang pakampante. Hindi ho majority ng mga ano, hindi ho majority ng mga Pilipino supporter ng KOJC. Mm. Hindi ho majority ng Pilipino ay supporter ng Kingdom of Judas cult. Oo. So wag ho kayong pakampante. Kalmahan niyo lang. Oo. Tuloy natin. mga ibang ano dito, mga kababayan natin, nagtatanong, paano ba ikakampanya ni Pastor ang kanyang sarili? Naitanong din yan doon kay Attorney Mark Tolentino, yung mismong yung mga kababayan, taong bayan mismo ang magkakampanya. Dahil nga po, nagpapuso tayo dito, Sir Jay, alam mo, ang nangyari, halos lahat, talagang nagpahayag ng pagsuporta dito kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero sa tingin mo, Sir Jay, ano yung pinaka dahilan na nakumbinsi si Pastor na tumakbo sa pagkasenador sa susunod na eleksyon? Dahil sa maraming mga panahon, talagang may mga nababalita tayo, kinukumbinsi siya na tumakbo sa mga ganitong posisyon. Pero bakit ngayon ay nakumbinsi si Pastor Apollo C. Kibuloy na tumakbo sa susunod na eleksyon? Sabi niya majority daw kasi gusto siyang patakbuhin, di ba? Majority daw ng mga sumagot sa survey nila gustong patakbuhin si Pastor Kibuloy. Hindi hanap ko yung survey, wala akong nakitang survey. Ang nakita ko lang survey, ito. Ito. Naalala niyo ba ito? Pinakita ko sa inyo ito kahapon. Tingnan natin kung ano yung sinasabi. Mayor na lang daw, di na raw sila masaya sa mayor nila sa Bilibid. Ayan, DDS naman yan. Alam naman natin yan. No. DDS yan, si Pusang Gala. Si Pedrito, yes na yes. I-appoint niya sarili niya as appointed senator. Gusto ko tong comment ni Vernie Malaban. Kung sino man siya. I-appoint talaga sarili niya as appointed senator. Hindi na kailangan tumakbo. Bakit ka naman gano'n, no? Pag anak ng Diyos, okay lang appointed. Pero pag senador, kailangan tumakbo. Appoint mo na lang sarili mo.
Asang-ayon ako makonvict ng tuluyan at ikulong forever. Kunin nyo na yan, USA, para hindi na namin problemahin. Basura. Ito yung mga nagko-comment sa inyo, SMNI. Ayan, go pastor para sa bayan. May isang ang baboy na ng politika sa Pilipinas. Akala ko ba appointed son of God, papa-downgrade pa sa senador? May mga iba-ibang mga kote. May kaso, tatakbong senador only in the Philippines. Opo, haha, nabaliw na ata ako. Hindi, si Joy Samia, hindi. Yun lang. Yun lang ang sagot niya, hindi. Oo. So mukhang mukhang sinungaling lang talaga si SMNI. Buhay pa palang SMNI, no? Kala ko wala nang SMNI. Buhay pa pala. Imagine gaano karaming kasinungalingan na nasabi nila sa first 1 minute and 25 seconds nitong video na to. Ibang level to si SMNI pag kasinungalingan talaga Oo. Pag SMNI talaga, fake news matters. It's all about the fake news. Oo, ganun talaga pag SMNI. Tuloy natin. Alam mo ako, naniniwala ako God works in many ways, no? Marahil talagang iniiwasan niya yan dahil yun nga, ang pagkakaintindi ko, talagang matindi yung respeto niya doon sa separation of church and state na sige, may concern tayo sa secular, pero may concern na spiritual. And I think the good pastor, pagdating doon sa evangelism, ang muti ka mo na makita ang tunay na Diyos, no? Muti ka na makita ang tunay na Panginoon. Spiritual. And I think the good pastor, pagdating doon sa evangelism, doon sa evangelization, wala na question doon na nagtagumpay na siya at nagtatagumpay na yung mismo mga leader niya dyan sa KOJC. Ibig sabihin, tumimo yung pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos, no? Lalo na ng Diyos Ama. At yan ay nakikita naman natin, no? Ngayon, siguro ang basa ko lang, siguro napagtanto ni Pastor Tibuloy after reading all this feedback from the people, no? Yung mga comments na pinapadala nila dyan sa SMNI, sa Banateros, dito sa amin sa mga page namin and the other social media platform. Because I understand siya ay nakapagbasa, no? Binigyan siya ng pagkakataon ng ating mga kaibigan na makarating sa kanya itong mga mensaheng ito. At siguro napagtanto niya na total na in good hands yung KOJC. Yung mga ministro dyan, yung mga pastor, yung mga miyembro mismo, okay na sila Dito naman, ang next point naman dito ngayon is the evangelization of the civilian population, no, outside of the community ng Kingdom of Jesus Christ. At doon sa feedback, kung naalala ninyo, Admar at Jade, no, habang nangyayari yung seeds, yung feedback ng mga non-KOJC members, napaka-encouraging na parang sinasabi, hindi po kami KOJC, Katoliko po kami, Iglesia po kami, ano pang denominational, Baptist, pero nakikisa kami sa sa dinaranas na pagpapahirap diyan sa mga sa loob ng compound, ng religious compound ng KOJC. If you remember this, Admar, no? Kaya kung sila mismo naniniwala at naroon na yung senyales, this is the best time na palaganapin pa ito. Hindi from a spiritual perspective, kundi a national discipline na pwedeng magbago, mag-mature yung political well-being ng Pilipino. At
ako'y natutuwa na si Pastor Kibuloy acceded, no? Diyan sa panawagan ng taong bayan. So, kung ang tanong paano siya makakampanya? Siguro, the best answer is, ang taong bayan makakampanya at kung kinakailangan ng Speaker's Bureau, ang daming magbo-volunteer, I'm sure, at isa na po kami dyan. No? Kung kinakailangan, Mandami daw magbo-volunteer. Oo, sabi niya. Tsaka may evangelization daw of the civilian space. Oo. Alam niyo mga kutsero, sa dinami-dami ng sinabi niya, none of it made sense. Mm. Oo. Kasi ang evangelization, mga kutsero, technically, it means the good news. Anong good news dyan? Anong good news ang dadalhin ni Kibuloy? Anong good news ang dadalhin niya? Na ang mga nang-aabuso ng mga bata ay malayang magagawa yon anytime? Basta may separation of church and state. Ganun ba 'yun? Na alam niyo it's very obvious, sobrang obvious na may sarili silang audience. At yung audience nila, mga kotsero, they're pandering to their own audience. Masyadong obvious Kitang-kita kasi alam niyo mga kotsero, parang sila lang yung detached sa realidad. Oo. Sila lang yung detached sa realidad. Mga kotsero, kung talagang gustong-gusto siya ng taong bayan, bakit yung sariling partido na ginamit ni Kibuloy para makapasok sa eleksyon, ayaw sa kanya? Unauthorized nomination daw yung ginawa ni Kibuloy under ng WPP. The Workers and Peasants Party led by Labor leader Sonny Matula said it will take legal action against those responsible for issuing the group's CONA to detained religious leader Apollo Kibuloy, who is seeking a Senate seat in the 2025 midterm elections. The WPP is referring to Kibuloy's certificate of candidacy, which stated that Kibuloy is running as one of the group's candidates. Paano nangyari yun? Ay yung sariling partido na ginamit ni Kibuloy para makapasok sa kandidatura, nirereklamo siya. Material misrepresentation to, makakancel lang si OC niya. Kasi, kung magpa-file siya as independent, walang problema. Kaso ang final niya, under siya ng isang partido. We at the WPP are currently conducting our own investigation regarding the alleged CONA issued under WPP for Apollo Kibuloy. We want to categorically state that Kibuloy has no official endorsement from the leadership of the WPP and is not a member of the party. Our investigation seeks to understand how Kibuloy obtained a CONA under our party, given that only 3 individuals are authorized to sign such documents: the chair, the president, and the senior vice president. Pati ba naman partido self-appointed? Gano'n na nga ang nangyari. Self-appointed siya sa sariling partido na idineklara niya. Rest assured, once our investigation concludes, we will take the necessary legal action to protect the integrity of the WPP. Our SecGen is abroad and cannot sign any CONA. As the president of WPP, I affirm that I did not sign any CONA for Kibuloy. Furthermore, before the chair and the senior vice president, both the chair and senior vice president have confirmed that they too did not authorize or sign such a document. The WPP will be filing for the cancellation of the CONA and pursuing appropriate legal charges against any individuals who have usurped authority to issue such documents without a legal basis. Matindi. Lahat ng ginagawa ng Diyos ko, bulaang pastor na to, illegal Lahat ng galawan niya, illegal Money laundering, human trafficking, child sexual abuse. Ngayon, meron pang misrepresentation. Material misrepresentation yan. Kasi hindi raw siya member ng WPP. He's not even a member. Much less endorsed. Paano siya nakakuha ng authorization? We don't know.
Baka meron na namang magic na naganap dyan. Oo, may magic na namang naganap dyan. Di natin alam. O malabo pa sa sabaw ng pusit yun. Oo. So mga kotsero, yan ang halimbawa ng isang taong bayad ng 1,000,000 kada buwan. Kahit mali ang sinasabi, kahit alam niya na nagsisinungaling siya, kahit na bayad ka ng 1,000,000 kada buwan. O di paninindigan mo. 'Di ba? Maliligo ka na lang pagkatapos kasi iiyak ka sa banyo. Feeling mo ang dumi-dumi mo. Sa shower kang gano'n. Gano'n. 'Di ba? Magmumumog ka na lang ng Listerine dahil feeling mo napakadumi ng bibig mo dahil lumalabas sa bibig mo puro tae. Halimbawa lang, 'pag naging senador si Kibuloy, God forbid, naging senador ka. Baka lumaki ang TF ni Jay Sonsa. Oo, baka kasi siya maging official spokes. Official spokes, guys. Oo. Baka maging gano'n, no? Kailangan talaga niyang ilaban. Malay natin, di ba? Maging malaki ang bayaran. Mas lumaki pa lalo. Ay, nako. But we all know, mga kotsero, na si Jay Sonsa is pandering to their followers. Ibig sabihin, nagsasalita lang sila ng ganyan para sa mga naikinig sa kanilang DPS. So, ganun lang yun. Baka matanggal pa sa roster ng kandidatura si Kibuloy. Baka i-consider siya baka i-disqualify siya because of a material misrepresentation sa kanyang COC. Pwede yun. Kasi he could have filed as independent eh. Ba't ba nga ba hindi siya nag-file as independent? Bakit nag-file siya under WPP? Di ba? Pwede naman siya mag-file as independent eh. May pera naman siyang sarili. May makinarya naman siyang sarili. Pwede naman yun. Ba't siya nag-file under Workers and Peasants Party? And besides, sino si Workers and Peasants Party? Hindi ko alam kung sino siya. Sino ba siya? Ginagamit ni Kibuloy yung kanyang pagiging scammer. Ginagamit niya yung kanyang pagiging scammer para makapasok bilang senador. But definitely, may nagsisinungaling. At yung partido ni Kibuloy yun, nagsisinungaling na yun. So mga kotsero, yan po ang ating topic for today. Bago po tayo magtapos, mga kotsero, shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng ibang remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Kung mga kayo na account, lagay nyo yung bank account details nyo. Pwede na kayo magpadala sa GCash, Cashpay, kapag iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag kayo po ay gagamit ng Sendwave, sa inyo pong unang padala ay makakapagpadala pa kayo ng dagdag na $20 dahil bibigyan kayo ng $20 free credit sa inyo pong unang padala. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. And meron pa po tayong isa pang live stream maya-mayang konti. Ayusin ko lang yung aking materyales. Siguro mga 10 o'clock? Oo, 10 o'clock tayo guys, 10 o'clock. Para doon sa ating last na topic. Oo. Medyo mabigat yun, medyo mabigat. Hindi yun nakakatawa tulad nitong kay Kibuloy. Medyo mabigat yun. Oo. At doon na rin ako magsa-shoutout sa ating last na topic. Okay? So, God bless everyone. See you later. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?